Ang 1 peso 2014 ng BSP series. Yan po ang topic na pag-uusapan natin. Pagkatapos lang po ng aking maiksing intro. Mga kabarya, may nahanta naman ako na 2014, 3 piraso. So, tingnan nyo, parang nag-yellow ang kanyang ulo. Ito po yung tinatawag na pros. Yan po. Pag-usapan po natin para malaman natin mabuti pati ang mga detalye nito. Sa harap na bahagi po ng baryang ito ay makikita natin ang larawan ni Dr. Sersal na nakaharap sa kanan. Tapos po, mayroong nakapaikot na sulat sa kanya. Ang nakasulat po, Republika ng Pilipinas. Sa kanyang mukha ay nakalagay ang kanyang denomination, 1 piso. Tapos po, yung kanyang pangalan sa kanyang dibdib. Ayan po, Sersal. Tapos yung petsa ng pagkakagawa, 2014. Natuwa lamang po ako sa barya na ito dahil magpasa hanggang ngayon meron pa po palang 2014 na pros. Yan po. Tingnan po ang kanyang pagkakagawa. Parang nag-yellow. Yan po. Lalo na po itong isa na ito. Yan. Sa likod na bahagi naman, ayan, makikita natin ang seal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung kanilang lumang seal. Merong gear sa loob. Ayan po. Sa loob naman ng kanyang gear, may tagisag ng watawat ng Pilipinas. Pagkatapos, may mga bundok. Ayan po. May araw na nakasikat. Ayan. Tapos po ang nakasulat na script ay Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos yung pagkakataon ng pagkaka-establish 1993. Kung titignan naman natin ang kanyang edge, reeded po. Yan. Ginawa po ang mga barya na yan sa BSP Security Plant Complex sa Quezon City, Philippines. Yan po. Ginagawa po yung mga coin na yan. Nag-umpisa ng 1975 po. Magawa sila ng coin doon hanggang sa kasalukuyan. Yun nga pong mga barya na yan ay nagmula sa ating bansang Pilipinas. Ang nag-issue po niyan ay ang Central Bank of the Philippines o yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Tayo po sa panahon ngayon ay Republic. Magbuhat 1946 hanggang sa kasalukuyan. Standard circulation coin po yan. Ang taon 2003 hanggang 2017. Yan po. Value niya 1 peso. Ang composition po niya, nickel plated steel. Tumitimbang po ng 5.35 grams at may diameter na 24 mm. Kapal po, 1.9 mm. Milled ang technique na ginamit at metal alignment ang orientation. May number po yan na N number 17107 at reference number na KM number 269A o may school number 119A para po sa kanyang pagkakakilanlan. Tingnan naman po natin ang kanyang presyo dito sa Numista. Yan po. Dito po sa Numista, ang presyo po ng kanyang klaseng barya, ayan po. Yung pong very good niyan ay 3 pesos and 10 centavos. Yung good po, 5 pesos. Yung pong very fine, 9.30 centavos, 9 pesos 30 centavos. Yung extra fine ay 13 pesos. Yung almost uncirculated, 13 pesos din. Tapos yung uncirculated po, 83 pesos. Ako, mahal na po pala. Yan. Sasabihin naman ng iba,
ay hindi totoo yung aking sinasabi. Pero yan po ang nakasulat dito sa numista. Binabasa ko lamang po. Tapos po yung reverse 3 na tinatawag na may bold letter. Reverse 3. Yung very fine po niyan ay 6 pesos 0.20 centavos. Tapos po yung extra fine 25 pesos. Yung almost uncirculated po 39 pesos. Dito naman po sa eBay ang 2013, hindi po 14 na 2013 na Philippine peso na ganyan. Nagkakahalaga na po ng $3.45. Yan po ang halaga niyan. Tapos po yung iba ay hindi na po kauri ng ganyang klaseng barya. Yan po lamang at wala nang iba. At bago po ako matapos sa aking content ngayong araw ay nais ko po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang pagtangkilik at panonood sa aking channel. Shoutout na rin po sa lahat ng aking kabarya at kapwa kolektor. Shoutout po sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Shoutout po. Shoutout po sa lahat ng subscriber na unti-unting na dagdag sa aking channel. Walang tigil at walang sawa po akong nagpapasalamat sa inyong lahat sapagkat lagi kayong nandyan at nakasubaybay kayo sa aking channel. Salamat po ng marami sa inyong walang sawang panonood. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.